mga kapatid, at ating itutuloy ang ating pag-aaral sa paksa ating sinimula na mga around 6 lessons ago. Ikapito na ngayon yung leksyon natin. At ito nga yung ating pastoral concern. Marami tayong mga kabataan sa ating iglesia. Maraming mga young professionals, young people. Marami tayong even college students, even senior high, na balang araw ay magtatrabaho. At ang isang kapansin-pansin ay talagang pinagpapala tayo ng Panginoon. No? At ganun din yung ating mga members, mga attenders natin, merong paglago sa kanilang mga napiling mga career o mga trabaho. At dahil dito, syempre nagkakaroon ng mas maraming pera, resources, at gusto nating magsimula sila ng tama, no, para sa ating mga senior na, retired na, medyo parang kumbaga, parang mahirap na baguhin yung ating mga finances sa ngayon. At in fact, mas konti na nga dahil retired na. Kung nasa retired stage na tayo. Pero kahit na nasa ganitong stage tayo, mahalaga pa rin yung mga prinsipyo na ating pinag-aaralan. But primarily, ang ating tinatarget ay yung mga kabataan na ngayon palang dahan-dahang sisimula ng kanilang mga pagtatrabaho. Thank you, brother. And so, ating ngayon na sundan at bilang balik-aral, maalala nyo na ating pinag-aralan nung una pa sa lahat na napakahalaga mismong sa Panginoong Hesus. Kagulat-gulat na ang dami niyang itinuro tungkol sa mga ari-arian, tungkol sa salapi, more than even other topics na tinuro ng Panginoong Hesus. At marami siyang may mga talinhaga na may kaugnayan din sa paksang ito. And so God cares how we manage our money. Yan ang una nating nakita. And ikalawang lesson, nakita rin natin yung danger ng materialism. Medyo negative ang ating inuna. Yung mga panganib ang ating unang pinag-aralan. At kasama nga dyan yung trend ngayon na masigit na mag-focus sa mga material na bagay. Ito nga yung tinatawag na materialism. And so, kailangan natin ang biyaya ng Panginoon to overcome this danger. Ikatlo, lesson, nakita rin natin yung isang perversion ng biyaya ng Diyos ay yung prosperity theology. Kung saan ang ini-emphasize ay basta sumunod ka sa Diyos, parang ex-deal, exchange deal, na sumunod ka sa Kanya, kapalit nun, di ka na magkakasakit, palagi kang may pera, yayaman ka, at magiging masaya ang buhay mo. Kaya health, wealth, or prosperity, gospel ito. At nakita natin dito na we live in a fallen world. In fact, we are destined to suffer tribulation in this world. So sa mundo na ito, hindi puro kasiyahan. In fact, dahil nga broken, sinful world, marami talagang mga pagsubok na pwede nating maranasan. Fourth lesson, nakita naman natin na may dalawa lamang pwedeng pag-impukan o paglagakan ng kayamanan. Either treasures on earth or in heaven. At pwede nating magamit yung mga nakakamta natin na pera sa mundong ito para mag-ipon ng kayamanan sa langit. We can only serve one master and therefore we have to invest wisely. Number 5, nakita rin natin yung issue ng giving, tithing, offerings. At nakita natin, malinaw sa lumang tipan, talagang andun yung tithing. From the very beginning, sa Genesis pa lang, meron ng tithing. Si Abraham give a tithe to Melchizedek, for example. Subalit, nakita rin natin, bagamat hindi ito inulit sa New Testament na clearly or explicitly, pero makikita natin, mas matindi actually yung requirement sa New Testament. Yung sacrificial giving. Yung talaga nagbigay sila even beyond their ability. And so, bagamat pwede nating i-argue na hindi na valid yung tithing, kagaya sa Old Testament, pero ang katambal nun ay mas matindi dapat ang ating standard para sa mga mananampalataya ngayon. Kasi nga, mas nakita na natin yung biyaya ng Diyos sa ating mga buhay, nasa atin ang banal na Espiritu. And then last lesson, nakita natin na habang pinuprovide tayo ng Panginoon, we have to look for opportunities
to give. No? Dalawa yung nakita natin, helping the poor. Di ba? Nakita natin maraming mahirap sa ating kapaligiran. And secondly, helping or contributing to the ministry, no, of the gospel or the kingdom of God. At ito yung ating ipa-follow up ngayon or ating itutuloy ngayong ating lesson ngayon. Siguro marami sa inyo nabalita yung kasalan na nangyari. I think last month lang ito, ano, or June. Sino ito? Sino nakakakilala sa lalaking ito? Ito ay si Jeff Bezos na may-ari ng Amazon, no? Yung Amazon parang shopping, parang Lazada or Shopee. Kahit sa Pilipinas nakakarating ang Amazon at siya ay kinasal doon sa actually I think ikalawang asawa na niya na sa Venice, no, sa Italy. Again, hindi ako nagbabasa ng mga chismis or mga pakakala nyo, mukhang ito yung sinusundan ni Pastor. Well, hindi lang maiwasan dahil nasa CNN yan, nasa lahat ng mga news platform. At nung naghahanda nga ako ng mensahe para dito, ay tamang-tama. No? Kasi ang nagasta raw sa kasalang ito, nasa Venice, sa Italy ginanap, 3 billion pesos. Isipin niyo yung kasalan na yun, ano? Yung 3 billion, kayamanan na ng bilyong-bilyon tao. Ano? Kung magtigi 1 billion pesos tayo, ay ilan yun? 1 billion din na tao makikinabang o hindi lang. Ginasta niya sa kasal. No? Now, of course, mahalaga yung kasal at ito yung isang milestone sa buhay ng isang tao. Pero yung gumasta ka ng 3 billion, no? Yung ba ay sabihin nating ethical sa gitna ng, di ba nakita rin natin last time, 3.5 billion din, billion, halos parehong-pareho, ang nabubuhay sa certain amount, no, of money. Di ba nakita natin yan last time, ano? So, isa bang makatarungan or makatao na gumasta ng ganito, no? So, ngayon, tingnan natin, tayo bilang mga mananampalataya, ano naman yung dapat nating lifestyle? Ano ba yung estilo ng pamumuhay na angkop sa atin? No? Clearly, ang gumasta ng 3 billion pesos, kahit tayo'y bilyonaryo, at isa kang mananampalataya, parang hindi mo makukonsensyang gumasta ng 3 billion kahit na ikaw ay bilyonaryo. No? Kung ikaw ay isang mananampalataya. Di ba? Pero ano ba yung angkop na lifestyle sa atin? Kung hindi pwede ang 3 billion, pwede ba tayo gumasta ng 3 million para ikasal tayo? 300,000? O dapat 3,000 pesos lang yung kasal natin? O obviously, kulang yung 3,000. Ano? Hindi tayo makakasal kung 3,000 lang sa panahon ngayon. So, pero ano yung ating angkop na lifestyle? For example, is it wrong na tayo ay kumain ng dinner sa isang magandang restaurant? No? Ano ba yung magandang restaurant dito halimbawa? San Pablo, sa SM, kunwari, sa mall. No? Ano yung alam yung restaurant yan, no? Okay bang kumain dyan sa McDo? Ay, okay yan. Walang problema. McDo yan eh. Pero okay bang kumain tayo doon sa, ano ba yun? Ano ba yun? Jerry's Grill? Or meron bang Jerry's Grill dyan? Pag nakita nyo bang kumakain ako doon o kumakain kayo doon, di ba tayo makukonsensya? Baka naman hindi. Okay lang, you know? Pero, yun nga, pataas ng pataas yan. No? Pag kumain ba tayo sa isang lugar dyan sa malamig, okay pa rin ba yun? Di ba? So, nagkakaroon tayo ngayon ng pag-iisip. Ano ba yung lifestyle? No? Now, siguro kung kumakain tayo doon ng once a year or a few times a year, okay pa rin. Pero kung halimbawa, nakita nyo doon, gabi-gabi doon kumakain, yung kapatid natin. Di ba? Baka magtataka na tayo. Ano ba yung lifestyle na pinamumuhay ng kapatid na ito? Bakit gabi-gabi andun siya, ano? Or tangha-tanghali? So again, it's a question, ano? And can I buy a brand new car? Now, of course, meron dito mga bumili ng brand new car. So I'm sure na nasagot nyo na yung tanong na ito. Di ba? Or should I settle for a used car? No? Ano ba yung angkop sa akin bilang isang mananampalataya? And siguro, even more amazingly or surprisingly, okay ba ako bilang mananampalataya na magsuot at bumili ng Rolex watch? No? Siguro okay naman magkaroon tayo ng relo, pero okay ba yung Rolex?
No? Now, may mga kapatid tayo na maaaring itong relo. So, hindi natin sinasabing mali ito. No? Ang sinasabi lang natin, kailangan meron tayong pagsusuri ng ating mga sarili. No, again, hindi natin sinasabi na any of these things ay mali. Ang sinasabi lang natin, depende kung ano yung ating katatayuan, yung trabaho natin, yung ating ginagalawang lipunan, depende, maaaring maging angkop ang mga bagay na ito para sa atin o maaaring hindi maging angkop, depende sa ating katatayuan. So ito yung issue of lifestyle. No, ano ba yung Christian lifestyle na angkop sa aking pagiging Kristiyano? No, ano ba yung pamumuhay na karapat-dapat para sa akin? So ito yung ating pag-aaralan, ano? At unahin natin 'yan sa pagtingin sa yung Kristiyano at yung kanyang mga pag-aari, mga ari-arian natin. At yan ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga unang alagad sa Mark 1:16 and following, passing alongside the Sea of Galilee, yan, ang Panginoong Hesus, He, the Lord Jesus, so Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea. Kasi nga, mga mangingisda sila. So, may lambat sila at sila ay nanghuhuli ng isda. Verse 17, sabi ng Panginoon, "Follow me and I will make you become fishers of men." So, ito yung mga apostoles, yung 12, tinawag ng Panginoon. And immediately, they left their nets, o hindi naman literally yung net lang, in fact, mamaya makapag-aralan natin itong figure of speech na synecdoche, no? Yung maliit nagre-represent sa kalahatan. So yung net, hindi naman yung net lang ang iniwanan nila. Kasali ba rin yung bangka, kasali ba rin yung pamimiwa, yung hook, ano? Kasali lahat yun. Ano? Ibig sabihin nito, iniwanan nila yung trabaho nila. So yung net nagre-represent nung kabuuan nung kanilang career, kumbaga. No, so ang question ngayon, lahat ba tayo dapat ganito rin ang gawin natin? No, lahat ba ng mga mananampalataya ay dapat ipagbili o iwanan yung ating talikuran, yung ating mga trabaho at sumunod na lang sa Panginoon? No, yan ba dapat natin gawin? Now, dun sa verse 29 ng same chapter of Mark, mapansin natin na immediately, He, the Lord Jesus, left the synagogue and entered, pumasok, sa bahay ni Simon at ni Andrew with James and John. Now, pansinin nyo, tinawag yung bahay na pinasukan nila na bahay pa rin ni Simon at Andrew. Kung talagang ipinagbili nila lahat o iniwanan nila lahat ang mga ari-arian nila, di sana hindi na nila bahay yun. No? Sana sinabing yung dating bahay ni Simon at Andrew. Pero dito, pag-aari pa rin nila yung bahay. So, ibig sabihin, hindi sila nag-divest or nagbenta ng lahat ng ari-arian, meron pa rin silang mga possessions. No? So, hindi tayo required bilang mga mananampalataya na lahat tayo ay ibenta lahat ang ating ari-arian o iwanan ang mga trabaho natin at wala na tayong gawin kundi sumunod sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, maglingkod full-time sa ministry. So we are not required to sell our possessions. Hindi tayo required, no, na gawin natin ito. At doon sa Bible, sa ating banal na kasulatan sa New Testament, pakikita natin na may mga tinawag ang Panginoong Hesus, 12 yun lang yun talagang, kumbaga, full-time nung panahon na yun, na wala na silang gagawin, kundi sumunod sa ating Panginoon Hesus. But most of the disciples actually ay nagstay kung saan sila tinawag ng Panginoon. Hindi nila iniwan yung kanilang trabaho o yung kanilang, even yung kanilang komunidad para sumunod na sa Panginoon. At ito nga yung nangyari doon sa pinagaling ng Panginoon. Sa Mark din to. Pag-aralan natin to doon sa series ni Brother Joe. Ano? Mark 5 verse 18, as he was getting, the Lord Jesus Christ, ito, was getting into the boat doon sa Gadara ito. Ano? The man who had been possessed with demons, yung dating nagwawala doon sa lugar na yon, begged him that he might be with him. No, gusto niya sumama na. No, possibly, gusto niya mag-full-time ministry na. Iwan ko na lahat dito. Panginoon Jesus, sasama na ako sa iyo, full-time na rin ako, worker. No? Pero alam natin yung sagot ng Panginoon. Very familiar passage ito. No? And Jesus did not permit him, the man, but said to him,
Yan, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Huwag kang sumama sa akin. Bumalik ka ron sa komunidad mo. Mabuhay ka ron sa barangay mo. No, doon sa village mo. Doon sa iyong nayon. At doon ka mananampalataya at doon mo ibahagi ang kaharian ng Diyos. So, then, clearly, so meron siyang mga kasamang mga alagad, the apostles, ito yung full-timers, pero ang sabi niya ron sa pinagaling, hindi ka full-time ministry ang para sa'yo. Ikaw ay dapat manatili kung nasaan ka. And so, dito makikita natin, generally, meron dalawang callings tayo. It is very general way, pwede nating sabihin na merong mga tinawag para in a sense iwanan yung family nila at even yung kanilang sambahayan to go full-time sa ministry. Ito yung mga sent, pinadala. No? Pwedeng figuratively, no? Pwedeng andito pa rin sa kanyang bayan, pero parang iniwanan niya yung kanyang career, yung kanyang maaring trabaho para maglingkod full-time. Pwede literally, hindi lang figuratively, talagang mawala doon sa kanyang bayan at pumunta sa ibang bayan. At ang example niya ng ating missionary, Mark Aksay, di ba? Talagang iniwanan niya lahat. Literally, at mismong bansa niya, iniwanan niya para pumunta doon sa ibang bansa at doon mag-minister. So siya yung ipinadala. No? Pero para magpadala, meron din tinawag na manatili doon sa kanilang komunidad para sila'y magtrabaho at sila'y magkaroon ng enough resources para i-contribute doon sa pagpapadala. So kaya sila'y sender. No? Sender sila. Sila yung nagpapadala. Now, pareho sila na ang pakay nila ay luwalhatiin ng Panginoon. So hindi natin pwedeng maliitin na sana ako din sent. Now, of course, we need more missionaries. We need more full-time pastors. Totoo naman yon. Pero kung tayo hindi tinawag ng Panginoon para ipadala, meron din tayong ministeryo. Tayo ang magpadala. No? Ibig sabihin, tayo ang magsikap, magtrabaho tayo, hindi lang para kumita tayo, magkaroon tayo ng kung ano-anong mga ari-arian, pero para tayo magkaroon ng enough resources para makapag-ambag tayo dun sa mga pinadala. No? So yun dapat ang ating maging vision na pagpalain tayo ng Panginoon, hindi lang para sa ating needs. Of course, may mga basic needs, unahin natin yon. Pero once na attain na natin yung mga basic needs natin, sana ay magkaroon tayo ng desire na sumobra pa yung ating kitain sa ating basic needs para naman baka ambag tayo dito sa mas malawak na kaharian ng Panginoon. So, yung pera hindi binibigay sa atin para i-hoard natin, no? O para ipunin natin. Again, may tamang pag-iimpok or tamang savings. May mga prinsipyo dyan. For example, may mga nagsasabi, you should have enough savings to last you for 3 months, no, or 6 months. No, para kung bigla kang mawala ng trabaho, meron kang enough money, at least for 3 months, tatagal ka pa, or 6 months, habang naghahanap ka. No, again, these are very general principles in sound financial management. Incidentally, maganda yung topic sa young couples. If you are a young couple, August 30, no, si Deacon and Brother Lawrence, Lasco, will be giving us a lesson on financial management sa mga young couples ito. At yan ay tinuro niya na sa ating church mismo, nung member pa natin siya, I think more than 20 years ago. At laki ng naging tulong niya sa akin personally. Naging eye-opener yan. At ginamit ng Panginoon to set the course. Kahit na 40s na ako noon, nung halos matutunan ko yan, ay naging napaka-pakinabang. So, sana yung mga below 40s young couples, yung ating couples conference sa August 30, abangan nyo to, Ito yung first lecture ng conference. And then, so, again, yung ating punto dito, both callings are legitimate. Parehong katanggap-tanggap sa Diyos. Ano man ang calling natin, whether we're called to ministry, maging pastor, misyonaryo, or whether we are called to be a sender. Magtrabaho mabuti, ayusin natin yung ating gawain para sana magkaroon tayo ng sobra para makapagbigay tayo. And therefore, we must not judge the calling of others as inferior. Huwag nating mamaliitin yung calling ng bawat isa.
No? Kasi pare-parehong mahalaga ito sa Panginoon. Depende kung saan ka tinawag ng Diyos, no? Sa iyong pagiging mananampalataya. Okay, so yan ang ating unang paksa. Ano? Then related dyan, ikalawa, yung ating tanong nga, yung Christian lifestyle, tingnan na natin. No? So, one thing we have to remember, as believers in Christ, we have to aim for living simply and tawag din ng iba, strategically. Ibig sabihin, meron kang planong pangmalayuan, no, na tinitingnan mo na doon ka papunta. No, so tingnan natin, ano, himay-himayin natin ito. Ano mo ibig sabihin nito? Well, again, as a general principle, iwasan natin na mabuhay na yun nga selfish o makasarili. At yan ang medyo nakita na natin in even the previous lesson, no? Helping the poor, helping the church. So huwag tayong mamuhay na makasarili. Iniisip lang natin, ano yung kailangan ko, ano yung maganda sa akin, ano yung pwede kong bilhin, may kumikita na ako, lumalaki na yung sweldo ko. Now, again, we have to recognize na may mga legitimate needs tayo. No, hindi naman kung gumasta tayo sa sarili natin, ay tayo ay sumosobra na. So, kaya mahalaga dito, huwag tayong maging judgmental or censorious ang tawag natin, nagse-censure. Huwag yung madali tayong maghusga sa ating kapwa. No, kunwari, nakita lang natin na bago yung kanyang polo, husgahan na, bago na naman ang polo, oh. Di ba? O kaya nakita na, uy, si kapatid, hindi nag-uulit ng damit. Di ba? Hindi nag-uulit. No? Di ba? May mga ganyan nakantsawan, ano? So, huwag tayong maghusga sa ibang tao. In fact, the Lord is so good na binigyan din tayo ng even enough resources, many of us, for leisure and recreation. No, wag din tayo magtaka na may mga leisure or recreation. Kunwari, may libangan yung isang kapatid natin, mahilig mangolekta ng, ano ba yung mga hilig kolektahin pa ng mga tao ngayon. Dati, stamp collection Kaso wala na naguhulog ng sulat ngayon. Ewan ko kung paano yung mga stamp collectors ngayon. Siguro bumagsak yung hobby na yun, ano? Pero baka may hobby kayo, may libangan kayo, may mahilig sa inyo sa photography, no? Bumili ng camera. Huwag natin husgahan, ang mahal ng camera niya. Hindi ito simple living. Di ba? O, di ba? So, kahit na, of course, may mga antarbaho, camera talaga. Pero ang punto ko dyan is binigyan tayo ng Panginoon ng legitimate times to relax. No, hindi naman ito puro trabaho tayo, meron ding mga time to relax. So, hindi yun ang ibig natin sabihin. Pero ang sabi natin last time, ito yung emphasize natin ng lesson 6, we must not neglect yung helping the poor and yung mga kingdom concerns or causes. Huwag natin itong kaliligtaan. Kasi ang danger dito ay yung ating standard of living or lifestyle natin ay itaas natin as we prosper. No? Now, hindi masama, nabanggit na natin before, hindi masama na tumaas yung ating standard of living kasabay ng ating pagtaas. Kunwari, wala kang bahay, dati, dahil hirap na hirap ka pa, ngayon, tumaas na yung sweldo mo, pwede ka nang mag-loan para magkabahay, hindi masama yun. No? Hindi natin sinasabing, diyan ka nilagay ng Panginoon, sa bahay na yan na hirap ka dyan, kahit na pinagpala ka na, ayaw mo pang umalis kasi sabi mo, ayaw kong itaas ang standard of living ko No? Now, hindi naman ganun. No? Kasi meron talagang needs tayo, mga anak natin, mga pangangailangan natin, na pwede naman tayong mag-prosper dyan. Pero so, anong ibig nating sabihin dito? Well, tandaan natin yung sinabi ni Pablo sa Ephesians 6 verse 12, and actually the whole armor of God passage, Ephesians 6 ito. Pero yun lang verse 12 ang tingnan natin. For, sabi ni Pablo, ba't mahalaga yung armor of God, yung kalasag ng Diyos, tayo'y nakikipagbuno. We wrestle not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness. Now, sino itong mga to? Ito ba yung mga literally, mga prinsipe, mga hari, mga emperador? Now, kinlarify niya yan kasi powers over this present darkness against, ito yung kanyang clarification or specification, the spiritual forces of evil in the heavenly places. So, mga spiritual pala ito. Yung mga kalaban natin. Pwede nilang gamitin yung mga tao, even yung mga rulers sa mundong ito, pero doon behind all of this evil in the world, ay meron talagang mga puwersa ng kadiliman. Kaya nga may armor of God tayong kailangan isuot, yung baluti ng Diyos, kasi nga may kaaway tayo.
So, ang implication niyan para sa atin ay dapat yung lifestyle natin as believers in Christ must reflect itong wartime footing na ito, wartime condition na kinabibilangan natin. No? Meron tayo kasing gyerang kinakaharap. So, kailangan, ganun din nagre-reflect yung ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. So, a simple lifestyle or tinatawag ng ibang strategic lifestyle na appropriate sa isang pilgrim o sa isang sundalo na nasa gitna ng gyera. No, ganun tayo dapat ang ating thinking. No, ulitin natin, hindi natin minamasama yung mga needs natin, even mga leisure time, recreational time, yung mga bagay na ini-enjoy natin, even pagkain, damit, ganun. Kasama yan sa ating blessings, natanggap natin sa Panginoon. But we must use our resources kasi nga may gyera, may kalaban na mga puwersa ng kadiliman na nasa even heavenly places o sabihin natin sa kalawakan o sa realm, spiritual realm. Dahil may gyerang ganyan, dapat yung paggamit natin ng resources, iniisip natin din palagi yan. No? Paano ba ako hindi matatalo ng kaaway? Imagine nyo, gyera kayo, may gyera, nandun kayo sa inyong foxhole, nandun kayo sa inyong hukay, nakaganon kayo, Meron namang panahon na walang barilan, pwede ka siguro medyo mag-relax, pwede kang kumain ng pagkain, pwede ka pa nga matulog, pero sa lahat ng yan, ang iniisip mo, ay baka bigla kang mabaril, Kaya palagi kang handa, para dahil andyan ang kaaway. So, ganun din tayo sa ating mga possessions, Bagamat we can still enjoy yung mga kaloob ng Diyos, and again, biblical yan, Dahil sabi ni Pablo, dun din sa passage, na naandun yung contentment, naandun yung mga warning sa mayayaman o mga pinagpala ng Diyos ng kayamanan, sinabi rin sa 1 Timothy 6 verse 17, as for the rich, yan. O, yung rich kasi, relative yan, Pwedeng, hindi naman absolute yan na merong certain cut-off, Pwedeng mas mayaman tayo kaysa iba, in a sense, rich tayo. Those who are rich in this present age, charge them. Pablo o Timoteo, Pablo sumusulat kay Timothy. Charge them. Pagsabihan mo sila, not to be haughty, una sa lahat, wag yumabang, maging palalo, not to set their hopes on the uncertainty of riches, wag umasa sa kayamanan. Kasi para sa mundo lang yan But on God, who richly provides us with everything to enjoy. So yun. So hindi killjoy ang Panginoon. Pag tayo pinagpapala niya, merong legitimate enjoyment. Na tayo nakikinabang sa bunga ng ating mga tinatamasa. At yan ay mahalaga rin kasi yung incentive, Di ba sinubukan ng mga communist countries, yung supposedly pantay-pantay, kahit gano'n kalaki kinikita mo, bibigyan lang kita ng, kunwari, eto lang sa'yo, 1,000 pesos. Kasi pantay-pantay dapat Ano nangyari? Nawala lang gana yung mga tao na magtrabaho. Kung 1,000 lang pala lahat ang kikitain natin, di ba? Bakit pa tayo magsisikap? Lahat naman tayo yun ang tatanggapin. So, merong legitimate incentivization or pagbibigay ng mga incentive para lalong magtrabaho ang isang tao. At part of that is we richly enjoy yung kanyang mga binibigay. Richly provides pa ang Panginoon. So, hindi kuripot ang Panginoon natin. Huwag nating isipin, kailangan tayo lahat, darating tayo rito, luman-luma na yung damit natin, medyo talagang meron ng mga mancha o kaya butas-butas na. Hindi naman ganun ka parang miser or ganun ka kuripot ang Panginoon nating Diyos. So again, there's legitimate enjoyment. At marami tayong makikitang halimbawa dito sa kasaysayan. Hindi lang naman mga Reformed Christians ang sumusunod sa Diyos. Kahit Arminian, Kaya gumamit tayo ng Arminian example. Si John Wesley, Para, again, paminsan-minsan, magandang ma-realize natin, hindi lang naman mga Reform ang tapat sa Diyos, At mga Arminian believers could be even more godly in some ways, At ito, alam na ng iba sa inyo to, I think nagamit na nating illustration to, baka years ago. Sinasabi ng mga biographers o mga nagsulat ng kasaysayan ni John Wesley, habang tumataas daw yung income niya, hindi tinataas niya yung standard of living
kundi ang tinataas niya yung standard of giving. Ang ganda, no? Ang tinataas, hindi standard of living, standard of giving. Sabi nila, bakit? Paano ito sinagawa ni John Wesley? Bata pa lang siya, dinetermine niya, gano kaya ang kailangan kong pera para mamuhay ng simple lamang? At nung kapanahunan nila, 30 pounds lang. No, of course, napakaliit na pera niyan ngayon. Kahit na, magkano ba? Times 70, 80 ang pounds, hindi ko na alam kung magkano ngayon. Napakaliit na pera niyan. No? Pero siyempre, ngayon, yung 30 pounds na yan, baka 300 pounds na yan. No? But still, maliit lang yung amount na yan kasi bata pa siya noon, sinet niya na yan. Later on, for some reason, nagkaroon siya ng additional income. Dumami yung income nitong si John Wesley at meron nga mga panahon na sa isang taon, 1,400 pounds nung panahon na yon ang kinikita niya. 1,400. Pero ang kagulat-gulat, 30 pounds pa rin ang kanyang budget. The rest, pinamimigay niya. No, kasi pinignan niya ito lang ang dapat kong gastahin sa aking buhay. Okay na sa akin to. The rest, bigay niya na lahat. So dito, di ba? Taob na taob yung konsepto ng tithing. No, pwede natin sabihin, hindi siya naniniwala sa tithing. Kasi ang tingin niya, kulang na kulang yung tithes. No? I want to give more. No? As a believer in Christ. And sinasabi na hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya nagkaroon ng sarili niyang hawak na pera na more than 100 pounds. So, tamang-tama, di ba? Kung 30 pounds yung monthly expenses niya, tamang-tama, may 3 months buffer siya. No? Di ba? After 3 months, mabubuhay siya. No? Parang very, consistent dun sa even ngayon, guidelines ng mga so-called financial planners, no? Ngayon, or advisors. So, yan ang isang example lang, no? Ngayon, dahil pinagpapala nga ang marami sa atin ngayon, even in our church, maraming mga kabataan ngayon na, upwardly mobile sila, no? Pataas pa lang yung kanilang career, yung mga trajectory ng mga careers nila, pataas pa lang. May isang mayamang Kristiyano ang nagsabi, sabi niya, the Wall Street Journal every day. Araw-araw binabasa ko yung business journal, sabihin na lang natin. And on every page, sa lahat ng pahina nitong journal na to, isang magazine ito, ay nababasa daw niya, bigger, better, faster will make him happy. No? Siyempre, palagi may advertisement doon. Ito yung pinakabagong modelo ng kotse. Ito yung pinakabagong modelo ng relo. Ito yung pinakamagandang bahay ngayon. So, nakikita niya yan, ito yung binabasa niya. Ang problem daw niya, hindi sa kulang ang pera niya para bilhin yun. The problem is, I can afford it all. Kita niyo yun, ano? Pwede kong bilhin ito. Pag pinagpapala ka ng Panginoon, baka yan din ang maramdaman mo. Pagpunta mo sa SM, department store, di ba? Ano sabi niya? We got it. O, sa ulo nyo na, no? Talagang naririnig natin palagi yan, no? Baka pagpasok nyo nun, dati tumitigil lang ako dito. Humihingi ako kay nanay, kay tatay, di ako makabili. Ngayon, pagpasok ko dito, halos lahat. Pwede ko nang ituro at pwede ko nang bilhin. Kahit wala akong pera ngayon, may dala naman akong credit card. No? Di kaya ko na rin bilhin. Di ba? So, kaya sabi niya, ito yung problema ko No, hindi ko kaya, ngayon kasi kaya ko na. No? So, in other words, self-control. Kaya ang sabi niya, so what's the greed? O ano yung pamantayan that I can use to decide whether or not to buy what they're selling? It all looks pretty nice. Ano kayong magiging batayad ko? Ano yung magiging pagbabasihan ko ng desisyon ko? Kaya nga yung title ng article na yan, The Culture of More. No, the culture of more. More and more. Kasi yan ang kultura natin. No? Nakita na natin yan sa materialism. Yung culture of more and more. Paano kaya? Ano kaya ang pwedeng gawin? Pag dumating na sa ganyan, na pinagpapala ka ng Diyos, marami yung pera mo, even more than you actually probably need. Now, may isang mananampalataya pa na ang pangalan niya si R.G. Letourneau,
At siguro familiar sa inyo yan, kasi di ba meron tayong, pag nasira yung kotse mo, meron yung torno, yung, brother, alam mo si brother, Deacon Arnold, alam mo yan, no? Torno, ano ba yung parang machine na nag-aayos ng pag bumigay yung cylinder, pinapaikot doon, kinikinis, no? Itong si Torno, ay 300 ang mga patents na kanyang naimbento, no? At siya ay sumikat doon sa mga earth-moving equipment. In fact, siya ay nakaimbento nung nakikita nyo dyan na gulong na ginagamit sa, dati kasi hindi gulong, siguro parang tangke, mga bakal din yung umiikot, na-imbento niya, pwedeng lagyan ng rubber na gulong, yung mga earth-moving. Ito yung mga pison, yung mga crane, anong tawag dito, yung pison, tsaka yung mga, yung mga, mga heavy equipment, Narating niya yung point, dahil nga pinagpala siya ng Panginoon, mananampalataya siya, parang si John Wesley, 90% ng income niya sa Panginoon na ibinabaligtad. Binibigay, sorry. So binaligtad, he turned on its head yung tithing. Yung 10 ang nasa kanya ngayon. Yung 90 nasa Panginoon na. No? Kasi sabi ni Torno, I shovel out the money and God shovels it back. No? Pinapala ko yung pera palabas, kaso ang Panginoon ay pinapala paloob, nagdadagdag, mas malaki yung pala ng Panginoon. Mas malaki. Kaya kahit bigay siya ng bigay, mas ang dami pa rin pumapasok na pera. In fact, nagkaroon ng isang school, university, tinatag nilang mag-asawa, meron silang foundation, bagamat matagal na siyang namatay, pero tuloy-tuloy pa rin. As far as I know, yung kanyang mga ministry na sinimulan. So, again, isang halimbawa ng isang mananampalataya. Hindi ko alam ang kanyang doctrinal persuasion, so hindi ko alam kung reformed believer ito. Pero, again, ang point lang natin, ay marami ng mga mananampalataya ang nagsagawa ng ganitong klase ng mga simple living, strategic lifestyle, na meron silang plano talaga na pag pinagpapala sila ng Panginoon, ay talagang mas lalo silang tutulong sa gawain ng Panginoon. Now, the other thing na pwede natin consider is what is known as Christian minimalism. Kasi merong, as you know, merong trend ngayon sa mundo, in general, sa kultura natin, modern culture, na tinatawag na minimalism. In fact, merong libro na sulat dyan, may mga bestseller na tinatawag na minimalism. So, minimal, that means konting-konti. Kasi napansin na ng mundo, hindi lang mananampalataya. Kahit sa mundo, napansin na ang hirap nung ang dami mong ari-arian. Ang hirap nung ang gulo ng bahay mo at punong-puno ng mga kung ano-anong material na bagay. So, mismong ang mundo, nagre-react na rin against itong klase ng pamumuhay na ito. Kaya, ayun, nagkaroon nga ng movement na tinatawag na minimalism. Yung konting-konti, pakontiin natin ng pakontiin yung ating ari-arian. Pero sa isang mananampalataya, so, yung minimalism nga encourages owning fewer possessions and simplifying one's life. Again, hindi ito necessarily Christian, This is a cultural movement. At maraming mga bestseller nga, I think Marie Kondo, yung isang bestselling author na nagpo-promote, I think may mga docu-films dito sa Netflix and so on. So yan ang prinsipyo niya, yung pinaka-core niya, kumbaga, principle and promise, less is more, Less is more. Kung mas kokonti yung nasa iyo, mas maganda yung buhay mo. You'll have actually more in life. Now, to be clear, we cannot be saved by minimalism. Hindi ito Kristiyanong daan ng kaligtasan. Hindi natin sinasabing ganon. Pero, ang ating point lamang dito, gustong tingnan, we can learn yung sa prinsipyo na having more is not always good. Kasi mismong mundo, parang common grace. Na-realize din ng mundo na hindi ko marami yung ari-arian mo, ay sasaya ka o magiging ayos ang buhay mo. Kundi kabaligtaran, nakita ng mundo na even sa mundo, the more you have may mean that more problems, or mas malaki yung problema sa buhay. Bakit? Well, sa Kristiyanong pananaw, minimalism discourages the love of money. At alam naman natin, napag-aralan natin to before, that the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So,
yung love of money daw ang pinagmumulan. No, isa sa mga pinagmumulan, isang ugat ito ng kung ano-anong uri ng kasamaan. Pag minimalist yung lifestyle natin, mas magiging mainam ito. Dahil sa parang kontra ito sa pag-ibig sa pera. No? So again, parang practical means to avoid loving money. The other thing is, minimalism encourages contentment. And again, dito, ano ba sinasabi sa Biblia? Keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita papabayaan, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya makontento ka kung ano yung nasa iyo. Pag minimalist yung lifestyle natin, ay para tayong parang nagiging mas kontento tayo. It encourages thoughtfulness. Bago ka bumili ng isang bagay, iisipin mo muna, ano ba talagang value nito? No? Makakatulong ba ito? O ito ba'y makakasama, makakagulo lang, magko-contribute lang ng, ano man tawag natin dyan, yung dagma, ba yung tawag natin? Yan, no? Ko-contribute lang yan ng kalat sa bahay natin kasi dadami yung ari-arian natin. Magiging magulo. At again, totoo rin na yung less possessions means less stress. Kasi the more na marami kang pag-aari, lahat yan demands some time and some concern. No? Ano ba? Bago kang binili, pag minsan yung binili mo na yun, kailangan mo linisin, kailangan mo i-maintain. Pag minsan, kung sasakyan yan, kailangan punta sa mekaniko, nasisira yan. No? So minsan, kailangan mong intindihin, kailangan mo linisin. No? Kahapon lang na-realize ko, ang hirap. Halos di namin nalilinis yung gulong ng sasakyan. Meron palang, ngayon, yung parang foam lang, sisiritan mo siya. Sinubukan ko lang naman, mas madali siyang malinis. Ano? So, but still, may oras din na nagagasta yan kasi lilinisin mo, hindi naman pwedeng palaging napakadumi. Halimbawa, ano? So, the less possessions, in a way, the less ang ating stress. And one author of this book, I don't think Christian book ito, Margin ang pangalan, si Richard Swenson, isang doktor siya, medical doctor, ang nagsabi, and kasi sinasite din ng mga Christian, so baka Christian din si Richard, but sabi niya, Jesus, ating Panginoon, was born with nothing, lived with little, died with nothing. His simplicity was not accidental. Jesus could have chosen any standard of living, yet He chose to live simply. No? Namili siya intentionally na yun ang kanyang buhay, na ipamumuhay sa mundo na ito. Kahit lahat ng choices sana are available. Kung gusto niya maging hari at tagapagligtas, pwede naman. No? Imagine, Savior King, baka sabihin ng iba, lalong hahanga ang mga tao. Biro mo, hari, nagpakamatay sa krus para sa atin. Samantalang yung karpintero, karpintero lang naman. So, parang kung mamatay man, parang sino ba siya? Unknown. So, in other words, we can make the case na pwede sana kahit ano, gusto niyang maging kahit anong klase ng pamumuhay, pero ang pinili niya ay napakasimpleng pamumuhay lamang. And so, in summary, nakita natin, tayo bilang mga manampalataya must live a lifestyle consistent with our faith. No, kung tayo nangangaral na ang tunay na buhay ay sa langit, darating ang new heaven and earth, hindi tayo umaasa sa mundong ito, love not the world, nor the things of the world. Dapat yung lifestyle natin, ganun din. Kasi kung love not the world, nangangaral tayo, pero kitang-kita ng mga tao, nalalakihan yung mga diamante natin, unless si Deacon Arnold, si diamante. So, hindi natin maiiwasan yan, no? Pero kung palaging meron tayong mamahaling, ano man tawag dyan, jewelry, tapos talagang parang wala tayong ginawa kundi hanapin ang pera sa mundo, paano maniniwala yung mga tao sa atin? Pag sinabi nating, love not the world, hindi mahalaga yung sa mundo, mahalaga yung maligtas ka, ay kung yung lifestyle natin ay kabaligtaran ng isinisigaw. So, simple living simply means kung ano yung pinapangaral natin about the world, namumuhay tayo na consistent doon, no? So, again, iba-iba yung specific manifestation nito para sa atin, no? Huwag tayong maghambingan, mag-compare sa isa't isa kasi iba-iba yung ating mga pinagtatrabahuhan, iba-iba yung mga kasama nating tao, and so on. So, again, you have to make this determination based on your own specific context or situation. At tayo magsiyasat ng ating sarili. Huwag nating basta na lang ihambing
ang sarili natin sa iba. And secondly and lastly, bilang summary, we must use our resources to advance the kingdom of God. Ating ulitin yan, ano? Kung ano man ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin, huwag mawala sana yung parang strategic thinking, yung pangmalayo ang plano. Kung hindi man ngayon, sana as the Lord prospers us, ay dahan-dahan din tayo makatulong. No, again, hindi biglaan. Kung talagang kulang pa sa ngayon, that's fine. Yun lang binigay ng Panginoon. Pero as the Lord prospers us, sana ganun din lumalaki yung concern natin sa kaharian ng Diyos. Again, our main reference here is Managing God's Money by Randy Alcorn. Napakaliit lang na libro niyan. Magandang basahin, mga kapatid. And so with that, meron tayong time for some questions or answers, some questions or comments. Feel free, mga kapatid. Kung meron tayong... Yes, brother. Yes, sa likod. Pastor, thank you very much sa lesson about sa finances. Parang na-amaze ako ngayon, Pastor, no, sa when you quoted Hebrews 13:5 even through 6, no, because sometimes most of the time mga theologian ina-underscore nila yung covenant ni Lord na spiritual. Yes. Pero nakikita natin doon sa text na binigay mo, Pas, no, na meron pala itong physical dimension, itong promise na I will never leave you nor forsake you. Yeah. Na applicable pala ito even sa ating pamumuhay, na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At saka yung Psalms allusion sa 36, sa verse 6 ng Hebrews 13 na I can confidently say that God is my helper. Implying pala yun na yung new covenant, kasi nasa new covenant context na yun, may covenantal promise si Lord na hindi niya tayo pababayaan. So it gives us hope na wag tayong matakot, no, na magbigay sa Panginoon or magbitaw ng pera para sa kingdom niya. Kasi may pangako siya nakakabit doon na hindi niya tayo pababayaan. So, na eye-opener yun sa akin, Pastor. So, thank you. Comment lang yun. Thank you for that comment, brother. No? Kasi nga, yung I will never leave you nor forsake you, minsan generalize agad natin. Nalilimutan natin yung immediate context is be content with what you have. No? So, yung contentment sa mga bagay na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. And of course, the covenant implication of God dwelling with His people. And of course, yes, brother. Dito man, Derek. Baka meron pang tumaas. Sorry, hindi ko nakita lahat. But brother Derek here. Meron pa ba? Iba. Meron tayong dalawang microphone, I think. Brother Derek. Mr. Hello po. Good morning po. Thank you po sa lesson. Though halos nasa kalahati na po kami nung nakadating. Medyo na-delay po kami. Though may tanong lang po ako. Hindi ko lang po alam kung na-discuss po earlier. Paano po ma-identify if nabubuhay ka dun sa minimalism principle or nandun ka na sa asceticism na view? Magandang point yan, brother. Kasi parang, yung iba kasi parang nagkaka-mindset na, parang ayokong bumili kasi minimalist ako, ganun. Pero baka mamaya, hindi ko alam kung nagpo-fall na ba ako sa asceticism or ano. Yun lang po, Pastor. Yan. So napakaganda ng point na, kasi yung extremes, ina-avoid natin, ano? Dito, ina-address natin kasi yung the other extreme, materialism, having more and more. Pero meron din kasi, na sabihin nating other extreme, yung asceticism nga, no? Siguro one thing is, pag naging legalism ito, kumbaga parang iniisip natin, the way to salvation, ay para wag akong kumain, wag akong mag-enjoy ng kahit tinapay lang kakainin ko, tubig, wala na, iba. So, maaaring of course, delikado yon sa ating kaluluwa. At the same time, ganun din, kung may family tayo, pag mayroong mga pangangailangan, halimbawa, yung ating pamilya, yung anak natin, yung ating, for example, schooling and so on, ayaw nating ibili ng mga libro, ayaw nating ibili ng mga pangangailangan, baka nahuhulog na tayo dun sa sobra, no? O kaya yung damit natin, hindi na natin masyadong pinapaltan, talagang halos sira-sira na, pupunta tayo sa church na halos butas na yung sapatos natin at talagang nakachinelas na lang tayo. Baka meron na magpaalala sa atin, brothers or sisters, sobra naman, no? May mga legitimate needs tayo na kailangan nating pagluanan ng mga pangangailangan natin. So, but again, ultimately, medyo yung boundary na yon could be gray, brother. Kaya kailangan ding maging wise tayo. At dito we have to pray to God for wisdom, no? Lalo na nung unang panahon, nung time nila Martin Luther, time sabihin na natin yung monk, di ba napag-aralan natin sa history, the rise of
monasteries and monasticism, siguro andun yung danger noon. Ngayon siguro kabaliktaran andun tayo sa materialism. But again, tama si Brother Derek, we also have to be mindful na meron din danger on the other extreme, no? Na atin ding pagkaingatan. Baka naman doon tayo mahulog, no? So again, a healthy balance, kasi the Christian life is really praying for the right balance. In many cases, ang kamalian natin ay nahuhulog tayo sa extreme of one or left or right. Brother Nord naman. Sorry, if I may add, regarding asceticism, kung sala na siya, Yes. well, it's an issue of your, halimbawa, yung, yung pag-deprive ko sa sarili ko ng mga comforts Yeah. makes me more acceptable to God. Yeah, legalism na. And Yeah. pagbaga hindi ako bumibili ng bagay na yon, mas nagigibaga akong mas banal ang aking pakiramdam. At mas superior ako doon sa ibang tao. Yeah, yung That's one thing, superior. kasi yun ang error ng mga monks. Yes. Umiwalay sila kasi ang tingin nila yung material things ang nagbibigay Yep. sa kanila ng kabanalan. Yes. Tsaka yung iba nahulog sa dualism siguro, Mali yung matter, masama yung matter, di ba? Kaya sila nag-swing dito sa extreme na ito, Di ba naalala nyo, may isa pang monk yung umakyat sa poste. Kinuwento ko sa inyo, na napakataas na torre. Tapos doon na siya tumira sa torre, hindi na siya bumababa. Para talagang mawala siya. Yung iba sa kuweba, nagtago. So ito yung naging epekto, nung panahon na yon na, yeah. Okay, thank you mga brothers. Parang meron pa rito, I think sino ba yun? Si Francis, backlighted, Parang meron doon, and then meron doon, tsaka Brother Manolo and Sister Heidi, sunod-sunod. Francis, Manolo, and Heidi. Brother Francis, Yung isa ko po na-observe, Pastor, pagdating sa pag-manage ng finances, pwede talaga mag-manifest yung problem ng idolatry for both sides eh. So, yun nga, yung sa kanina, yung sa asceticism, baka, sige doon muna tayo sa easier, which is yung napapa-overspend ka. So yung nagiging idol mo is yung kung ano man yung pinag-i-spendan mo. So excessive expenses for that, you're allocating your expenses doon. So yun yung nagiging idol mo. Pero at the same time, alalahanin natin na too much din yung denial of self. Magpo-fall man tayo dun sa idolatry na medyo napag-mix up ko yung mga terms eh. Pero yun nga yung nagiging idol natin yung act ng pagse-save masyado. So we're banking too much on the act of saving. We look at ourselves as superior. Actually, ang pwedeng maging manifestation nito is napapatingin tayo sa mga kapatid natin. Bakit sila maluho? Ako masyado nagtitipid ako dito. Bakit sila nakakabili ng kotse? Mga ganon. So, balancing act po talaga siya pagdating sa finances. Yun lang po. Yeah, oo nga. Yung pa rin, yung danger na yun, na maging legalistic tayo, na this is the way to be holy, to be accepted by God. So, kailangan talaga prayer for wisdom, I think Brad Manolo, Sister Heidi, kung meron pa, taas nyo na yung kamay nyo. Sige, Brad Manolo, muna. Maiksi lang, Pastor. Akin lang ay iba-iba tayo ng paraan ng pamumuhay, lifestyle. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sana ang unang nakikita ko yung karunungan na ibibigay ng Diyos sa tao. Kasi may iba't ibang karunungan ng tao. Yeah. Tapos, sana ma-focus yung, tama kayo Pastor, tama yung sinabi na, ma-focus yung karunungan ng tao doon sa kung ano yung kailangan ng tao talaga. Again, pagkain, tirahan, napakahalaga, tubig, ma-focus din yung, yung tao. Base dun sa kung magkano lang yung kinikita niya. Kaya ibig ko sabihin dito kung ikaw ay may bisyo, kaysa magbisyo ka, di ilagay mo din sa pagkain mo. Hirap na hirap ka na nga, magbibisyo ka pa. Parang gumagawa ka ng problema na sarili mo. Kasi pag nagbisyo ka, dadating ang panahon, dadating siya yung sakit na yun. Nagastosan ka na, doble-doble yung parang ito, hanggang doon lang, Pastor. Okay. Parang hanggang doon lang alam ko eh. Oo nga. Thank you, Brad. Nakikita kong parang magandang blessing. Sana talagang matuloy ito. Yung 2017 ng SS, meron balita na, si Rua, yung 10% sa mga senior.
by September, parang may 3 taon, 33% yung bibigay sa mga senior. Depende kung magkano yung mga monthly. Sa akin, malaking bagay kahit konti lang yung computation ko, mga 250 siguro per month. Kung hindi ako nagkakamali. Salamat sa Panginoon kahit pa paano nakagawa ang SSS ng paraan kung matutuloy by September na tulungan yung mga tao may hirap. Yun lang po. Thank you, brother. Sister Heidi? Salamat po, Pastor. So, parang minsan yung pagbili natin, tinitingnan lang natin yung monetary cost. Pero as you have said nga, marami siyang hidden cost na Yeah. minsan hindi rin ako consider. Like for instance, pag bumili ka ng something, yung katulad ng sinabi mo, merong time invested kasi kailangan mo itong i-maintain. Yeah. But there is also yung mga aesthetic cost. Like for instance, bili ka na, halimbawa, ang dami mong binibiling bag, halimbawa lang. So parang nagiging cluttered yung iyong cabinet, halimbawa. So there is yung tinatawag na space is luxury kasi. So kasi pag halimbawa, malinis yung closet mo, malinis yung counter mo, walang masyadong mga kitchen na Yeah. magandang tingnan, parang ganon. Kasi nga, space is luxury. And then there is also yung cost ng, yung bang halimbawa, you spend like 1 hour looking for a dress or a bag or a shoes, pair of shoes. Yeah. Parang minsan magigilty ka na, paikot-ikot ako dito 1 oras, di sana halimbawa, i-spend ko na, nag-Bible study ako or yung mga ganon. And then also, there is environmental cost. Kasi kung, halimbawa, yung mga bags, lahat ng binibili natin, alam natin na yung basura. pag-manufacture nito Yeah. ay nag-i-emit ng maraming mga pollutants. Yes. So, pag you buy less, parang lumiliit yung carbon footprint mo. Yeah. At the same time, makikita din natin to sa yung mga bags, yung mga pag nag-shopping tayo, mga bags yung mga shopping bag, ganon. Yeah. So, lahat ito, mga polluters. Yeah. So, in other words, yung materialism, merong cost, beyond yung cost na binayad natin. Kasi marami siyang mga cost to produce, cost to maintain, and even cost to dispose. Yung basurahan, waste, etc. So, ang daming kakabit nun, hindi lang siya simpleng bagay. Okay, halos wala na tayong oras. Meron pa ba ako na-miss na tumaas na? Okay, si brother, I think, Dodi na lang, last. Okay, brother. Magkakaroon lang ako ng kaunting kontribusyon dito sa ating na pag-aralan. Bilang Kristiyano ay dapat natandaan natin at magandang pag-i-combine ko yung sinabi ni Brother Jezreel na sinabi niya na ang pinakabuod noon ay tayo bilang Kristiyano ay pinangakuan tayo ng Diyos na tayo palaging sasamahan niya at hindi niya tayo pababayaan. Yes. Ang ikalawa ay yung nakasulat doon sa Efeso na ang sinasabi doon ay tayo yung mga pilgrim. Ano ba yung pilgrim? Yeah. Ang pilgrim ay hindi taga roon. Yeah, malalakbay, no? Hindi tayo taga rito sa mundo. Wala tayong dapat paghandaan. Siguro yung dapat ihanda lang natin para sa mga susunod. Para wala silang mga alalahanin. Pero bilang tayo mga Kristiyano, alam natin ang Diyos ay lagi nating kasama at hindi tayo pababayaan. So, masasabi ko bilang mga pilgrim, Yes. huwag nating masyadong pagtuunan ang kayamanan ng mundo. Subalit, i-enjoy natin ang anumang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating ipagdamot at gamitin natin sa tamang paraan. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yun ay nangyari sa buhay namin ni Brother Jonathan. Okay, thank you. Sa Yun patotoo, lamang po. brother, Thank you. salamat sa iyong patotoo. And with that, manalangin tayo bilang pagwawakas, mga kapatid. Our Heavenly Father, tunay nga na napakabait nyo sa inyong bayan at dama namin ang inyo pong provision. Kayo po ang nagbibigay nito at even sa aming church, we're so blessed sa generosity ng inyong bayan. At dahil dito, marami kami nagagawa in terms of the various ministries na sinusuportahan po ng inyong iglesia. At dalangin nga namin, lalo po yung mga kabataan dito ngayon, maaring mga starting sa kanilang mga careers at maaring nag-aaral at malapit na magtrabaho. Sana ay ang mga principles na ito ay matutunan agad nila habang bata pa sila, ma-apply nila ito sa kanilang buong buhay at makita ang liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng aming pong uri ng aming pamumuhay
sa mundong ito. Salamat sa aming leksyon. Pagpalain niyo po. Nalalabi ng aming panambahan ngayong umaga at maging ang buong araw na ito. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.